yun, magandang araw mga ka-Emmy. Ako nga po pala si John Christian M. Dante, nagsisika para sa pangarap. Ako ay sa BSME 1B. At ang vlog po natin na ngayon ay paghahanap ng iba't ibang pattern na makikita natin sa ating paligid lamang. Yung mga natural na pattern lamang. Yun po yung vlog natin ngayon. Sana po mag-enjoy kayo sa panonood. Thank you po. So yun nga po guys, isa pong example ng pattern ay yung mukha ng tao. Which is, ito pong example kay yung mukha ko. Yung mukha ko po, or mukha ng tao, ay isang example ng symmetry. Kasi po, yung pag hinati nyo po sa gitna, is kung ano nakikita nyo sa right side, ganun din po sa left side. And guys, nakikita nyo po sa likod ko, ay isa po siyang example ng pattern. Yan pong tanim na yan, na isang example ng pattern na tinatawag na symmetry. Ayan. Pag hinati nyo po siya, yung sa gitna, tsaka sa kanan, saka kaliwa ay magkapareho lang. Ayan, yung dahon na to. Yung dahon po na to ay isang symmetry kasi nga po pag hinati nyo po siya, pareho lang po nang makikita. Pag hinati mo siya sa gitna, pareho lang yung sa left at saka sa right. Kaya po isa siyang symmetry. Guys, nakakita po tayo dito ng kambing at may pattern po siya. Kung mapapansin nyo po sa mukha ng kambing, sa mukha niya po, tingin. Symmetry po yung mukha niya kasi identical yung magkabilang side niya. Yung left, symmetry po, example po to ng symmetry. Ayan, pag hinati nyo po lang po ng magkabila, makikita nyo. Parang identical lang. Ayan. Then guys, may nakita na naman po akong pattern dito sa bunga ng papaya. Ito po. Kung mapapansin nyo po yung papaya na yan, pati yung katawan niya, is meron mga puti-puti. Yung mga puti-puti na po yan ay isang example ng pattern na spots. Ayan po, mga puti-puti. Example po yan ng pattern na spot. Kasama po yung katawan niya. May mga spot po na puti. So yun guys, nakita na naman po ako ng example ng pattern dito sa mga tanim nila mama. Ayan po. Yan po mga ugat na yan ay isang example ng chaos. Kasi nga po yung chaos, ibig sabihin magulo po. Chaos. Nga guys, nakikita na naman po ako ng pattern dito sa tanim na ito. Kung mapapansin nyo po, yung stem po ng tanim na to is imbis na straight po yung tubo niya, ayan po, nagkabuhol-buhol po. Kaya isa po siyang example ng chaos. Ayan po. So yun nga guys, nakakita na naman po tayo ng example ng pattern. At nandito po siya sa puno ng kalamansi. Sa makikita nyo po, itong puno ng kalamansi ay pinapalibutan ng magulong sapot. Kaya yung mga sapot na yan is example siya ng pattern na tinatawag na chaos kasi nga po. Yan po, example po siya ng chaos pattern. So yun guys, nakita na naman po tayo ng pattern which is ito yung ilog na to. Yung ilog na po to, kung makikita nyo, ito po isang example ng winters na pattern. Yan po ilog na yan. So guys, may nakita na naman po tayong isang types ng pattern. Ito pong, sa makikita nyo po, ito pong kahoy na to is example siya ng dendritic tree. Kasi nga po, yung branches niya is wala nang leaves. Tapos yung branches niya ay parang nagpo-form po ng lightning or kidlat. Kaya po isa siyang example ng dendritic tree. Okay, so may nahanap na naman po tayong example ng pattern. Ito po siya. Ito po example ng isang dendritic tree. Kasi po sa makikita nyo po, yung mga stem niya po ay nagba-branch out. Nakakita na naman po tayo ng pattern which is yung kahoy na yan. Yung kahoy na yan ay example po na, yung mga sanga-sanga niya example po ng dendritic tree. Kasi nga po nag-form po siya ng parang kidlat. Ayan po yung patay na sanga. Makikita nyo po, yung sanga-sanga niya is nagpo-form siya ng pattern na tinatawag na dendritic tree. Ayan po, ito po yung mga sanga niya. Parang patay na, yung parang lightning. Ayan. So in case to may nakita na naman po yung pattern dito, mga patay na sanga na yan. Yung mga patay na sanga na yan ay isang example ng dendritic tree. Ito po, example po siya ng dendritic tree. So yun
yun nga guys, may panibagong pattern na naman po tayo nakita. Ito po siya. Sa saging po. Ayan po. Kita po nyo po yung ano, yung pabilog dyan. Siya po yung isang example ng spiral na pattern. So yun guys, isa pa pong example ng pattern is yung puyo po ng tao. Which is ito po. Yung puyo po ng tao ay isang example ng spiral. Kasi nga po paikot siya. Nakikita nyo naman po yung parang pattern sa puyo mismo ng tao is ng spiral. So yun nga guys, may nakita na naman po ako pattern. Ito po siya. Yan pong pattern na yan ay isang example ng spiral. Kasi nga po, yung ito pong pattern niya pabilog po. Kaya siya isang example ng spiral. Yan po yung mga alon na yan. Yung mga alon po na yan ay isang example ng pattern na tinatawag na waves. Ayan po, makikita nyo po yung alon sa ilog na yan. Isa po yung uri ng wave na pattern. Ayan. So yun guys, may nakita na naman po akong pattern dito po sa pat ni mama. Ito po siya. Ayan po. Yan pong mga bilog-bilog dyan, ayan mga bilog-bilog dyan, ay isa po siyang example ng tessellation. Kasi nga po para po siyang scales ng reptiles na magkakadikit-dikit. Kaya po ay matatawag ko po siyang isang example ng tessellation. Ayan po. Ayan yung kabuoang pattern. Okay. Nga po may nakita na naman po akong pattern dito sa ilog. Ito po siya. Yun po. Ito po bubbles na to ay isang example ng pattern na tinatawag na bubbles or foam. Ito po yung mga yan po nabubuong mga bula na yan. Isa pong example ng pattern. So guys, meron na naman po tayong nakitang example ng pattern. Ito po siya. As you can see, isa po siyang example ng cracks. Kasi nga po, natural lang sa paglaki lang po ng puno ay nagkakaroon siya ng cracks na ganito. Like this. Okay, example po siya ng cracks. Nakakita na naman po ako dito ng pattern dito po sa ibaba ko. And po, kung mapapansin niyo po yung cracks na yan, sa sobrang tuyo na po niyan ay alalaki na po ng mga bitak-bitak niya. Ayan po, example po siya ng cracks na pattern. Ito po. Yan. So yun nga guys, may nakita na naman po tayong pattern at dito po siya. Ang pattern po na ito ay tinatawag na o example ng cracks kasi nga po sa katuyo ng lupa po is nagkakahiwa-hiwalay na po siya. Yan po. Yan po ay example ng cracks. So yun guys, may nakita na naman po akong pattern dito sa puno ng malunggay. Ito po siya. Ito pong mga cracks na to ay isang example ng cracks na pattern. Okay. So yun guys, may nakita na naman po tayong pattern dito sa mga kahin na to. Tingnan nyo po. Yan pong mga cracks na yan ay isang example ng pattern na cracks. Ayan po. Natural lang po yan na nangyayari sa kahoy pag namamatay. Ayan. Napakaganda po. Example po siya ng crack na pattern. Yan. Marami po silang kahoy dyan. So guys, may nakita na naman po akong panibagong types ng pattern. So, natitingnan nyo po, napakaganda po. So, ito pag sinumpo natin yung yung leaves. So, makikita nyo po, isa po siyang example ng fractal. May nakita po tayo ditong example ng fractals po. Ito po yung example. Isa po to sa example ng fractals. So, yun nga guys, nakakita na naman po tayo ng example ng pattern at nandito po siya sa dahon ng malunggay. Nakikita nyo po ba yung dahon na yan? Isa po siyang example ng fractals. Kasi nga po yung mga leaflets niya, yung maliliit na leaflets na to ay parang yung pinakamalaking sakop niya. Kaya siya ay tinatawag na fractals. Kasi nga po yung fractals ay repeating itself. Okay, ito pa example ng fractals. In case na nakita na naman po akong pattern dito po sa pat nila mama. Ere pong tanim na to. Yan pong tanim na yan ay isang example ng fractals. Kasi guys, may nakita na naman po akong pattern at ito po ay nasa pot. Ito pong tanim na to ay cactus. Itong tanim na to ay isang example ng fractals kasi nga po yung repeating itself po siya. Ito po yung pinakamalaking bilog. Makita nyo po yan. Tapos ito yung smaller yung medium version niya. Tapos yung medium version niya parang kapareho lang po ng itsura dito. Tapos yung
maliit na, ay medium version niya ay may ililiit pa. Ayan po. Kaya isa siyang example ng fractals repeating itself po. So yun mga ka-MB, hanggang dito na lang po itong video natin na ito. Maraming salamat po sa panonood. Sana po ay nag-enjoy kayo sa munting video na ito. God bless po. Bye bye.